natin ngayon is all about melting point at density. Ano ang kinalaman nila sa reactivity ng ating mga elements based sa kanilang group. Okay? So, before that, define muna natin si melting point at si density. Okay? When we say melting point, it is the temperature at which a substance changes from solid to liquid. So, ito raw yung temperatura kung saan ang solid ay magiging liquid. So, ang melting point, guys, they differ in general do not have specific trend across the periodic table. So, wala daw siyang specific trend sa ating periodic table, pero generally, may ibibigay siya sa atin na parang series. Okay, the following are the difference between melting points of metal, non-metal, and metalloids. It is important na alam natin yung position ng metal, ng metalloids, tsaka ng non-metal natin. Okay, when it comes to melting point, metals generally possess a high melting point. Ang mga metals daw ang may mas mataas na melting point. Okay, so most of non-metal possess low melting point. So yung mga non-metal daw, mababa lang daw yung kanilang melting point. So ang pinakamataas na melting point of all the non-metals is carbon. Tandaan nyo guys trivia yan. Carbon na may pinakamataas na melting point when it comes to non-metals. Okay? So, doon naman tayo sa metalloids, which is intermediate between metals and non-metals. 7 lang naman yun. Okay? Ang pinakamataas daw ang melting point doon ay si boron. Okay. Next, let us have density. When we say density, it is the element is the amount of mass it has per unit volume. So, simple lang, yung space na na-occupy ng isang object, yun yung density niya. Okay? So, atomic density increases from top to bottom. So, ang density daw, ang atomic density ng mga elements ay nag-i-increase from top to bottom. Ipapakita ni Sir yan mamaya. But it varies less significantly as one move from left to right across period. Kasi sa periodic table natin guys, dalawa Meron tayong tinatawag na group which is pababa. Then horizontal na tinatawag nating period. Okay? Ipapakita naman ni Sir mamaya yan na ang density ay nag-i-increase from top to bottom. Okay. So if you're given a task like this, construct a line graph to show how melting point and density differ with atomic numbers. So anuhin muna natin yung atomic number nila versus kay melting point, then also atomic number versus density. So ano ba yung kinalaman ng mga yon? Okay. From different groups, okay, for example, we have lithium, sodium, potassium. Etong first 3 element guys ay nasa first group, tinatawag natin group 1A. Okay, nasa group 1A. Mamaya papakita ko sa inyo yan. Yung beryllium, magnesium, calcium ay nasa group 2A. Kumuha lang tayo guys ng mga representative elements sa bawat group para may pakita natin yung melting point tsaka density, kung ano ang relationship ng dalawa sa atomic number. Okay, dito naman, boron, aluminum, gallium, and indium. Nasa group 3A yan. So, pakita natin. For example, itong mga to, ito yung melting point nila, ito yung kanilang density. Okay. So, itong lithium, sodium, potassium, ito yan guys, nandito yan. Sa group 1A. Tinatawag nating group 1A. Ito naman, beryllium, magnesium, calcium. Beryllium, magnesium, calcium, nasa group 2A naman siya. Okay? Then, yung boron, aluminum, gallium, indium, nasa group 3A. Ito yun. Boron, aluminum, gallium, indium. Okay. Now, dun muna tayo guys sa melting point. Okay? So, ano yung kinalaman ng group kung nasan sila sa melting point niya? Okay. Okay, balik tayo. Ayan. Doon lang muna tayo guys sa group 1A. Ito yung group 1A natin. Ito yan.
Si lithium, sodium, potassium. Si lithium, sodium, and potassium. So, ang melting point nila, ito, 181, 98, 64. 181, 98, 64. Kung gagawa tayo ng graph, makikita nyo sa graph natin na bar graph, makikita nyo na it is decreasing. Okay? So, habang tumataas ang atomic number, nagdi-decrease naman yung ating melting point. Okay? O, doon naman tayo sa group 2. O, ang group 2, we have 1,278, 649, or 650, 839. So, mapapansin nyo rito guys, decreasing din. Although, yung magnesium masyadong bumaba yung melting point. Pero in general, habang bumababa yan, from beryllium to barium, nagdi-decrease din ang melting point. Sa group 2 yan. Doon tayo sa group 3A. Okay. Sa group 3A, obvious na nakikita natin na nag-decrease talaga siya. Okay? Boron, aluminum, gallium. Kaya nga 'di ba kung naaalala niyo yung kanina sinabi na of all the metalloids, si boron ang may pinakamataas na melting point. Okay? Now, sir, ano yung kinalaman ng kanilang group versus sa kanilang melting point? Sinasabi dyan na as you go down to your group, habang bumababa daw sa group, halimbawa sa group 1A, pababa, yung element, ganun din sa group 2A, sa group 3A, ang nangyayari raw sa melting point ay nagdi-decrease. Pinapakita yan ng data natin. Okay, yan o pinapakita na nagdi-decrease nga naman talaga. Okay, so in general, habang ang ating elements goes down to our group, bumababa ng group, nagdi-decrease yung melting point. So, ang element, halimbawa, lithium, sodium to potassium, bumababa yung melting point. Okay, yun lang naman ang pinapakita ng atomic number or yung group nila sa kanilang melting point. In general, nagdi-decrease. Okay. O, doon naman tayo sa density naman tayo. So, dito, density, ito yun. Then and then, same with yung first group 1, group 2, then group 3A. Okay, sa density naman guys, ganun din. Sa group 1A naman, from lithium, sodium to potassium, anong napapansin nyo sa kanya? Okay, nag-i-increase. So, habang bumababa ka sa group, nag-i-increase ng density. Yung tinatawag nating atomic density. Group 1A yun ha. Try natin sa group 2A. Sa group 2A naman, ganun din guys. Nag-i-increase din. Pataas. From beryllium, magnesium, calcium. Sa group 3A naman tayo. From boron to aluminum to gallium. Ganun din, nag-i-increase. So, in general, anong sinasabi niyan? Okay? Habang bumababa sa ating group, ang nangyayari sa ating density ay nag-i-increase. Kung maalala nyo yung discussion kanina, yan yung sinasabi ko sa inyo. As you go down to group, density increases. Okay, but as you go on to our period, yan, period, yung horizontal, nagdi-decrease naman yan. Okay, nagdi-decrease. Kaya yun lang yung sinasabi ng ating data. Okay, so anong kinalaman sir ng density tsaka ni melting point? Dito kasi natin madedetermine yung reactivity ng ating elements, which is yung metal na pinag-uusapan natin. Okay, so yung further discussion sa susunod nating lesson. Okay, so thank you guys. Subscribe to my YouTube channel, Sir Elvin, for more lessons.